Si PBBM sabi niya na, well, kinakailangan yung issue ng West Philippine Sea, kung kinakailangan tayong handa na makipaggera as if kaya natin makipaggera sa China, pumasok siya doon sa bingit ng digmaan na kung saan ay nagpagamit siya, no? In terms of the foreign policy or geopolitics ng isang superpower ng Estados Unidos. So makikita natin dito na kawalan ito ng prinsipyo na pabago-bago yung foreign policy mo in terms of parang nilalagay mo sa tinatawag nating danger at peligro ang sambayan ng Pilipino, always in the brink of war and ready to fight in case. No, hindi natin kailangan yan. Ang kailangan natin ay ang independent foreign policy ng Pilipinas, hindi yung pa-switch ka kung sino yung presidente o hindi. Ngayon, nagpapabango sila sa kay Pangulong Trump. Maraming salamat, Attorney. At speaking of mainit na balita, usapin, isa sa mga mainit na usapin dyan sa Amerika, itong kabilang po sa agenda ni Pangulong Trump, itong pagtanggal, no? Pag-alis doon sa mga, pag-deport doon sa mga immigrants dyan po sa Amerika. Ano ho ba ang inyo pong masasabi hinggil po dito? Well, sa ngayon, alam naman natin na sa kauna-unahang pagkakataon ay first day pa lang ng pag-upo niya sa office ay meron na tayong executive order na kung saan ay unang-una dyan ay yung pagtatalaga ng pag-end ng birthright citizenship. Lalong-lalo na kung ang mga magulang mo ay walang immigration status ay hanggang February 18 kahit na itong mga bata ay napanganak sa isang estado or dito sa loob ng Amerika, hindi sila considered na American citizens, no? Pero ito ngayon ay temporarily suspended itong executive order na ito dahil merong desisyon ng federal court, no? Relative to the finding na ito ay direct violation ng 14th Amendment. Alam mo, dito sa saligang batas namin dito ay malinaw na kapag ikaw ay pinanganak or naturalized sa loob ng Amerika, ikaw ay considered na US citizen. Kaya ako binabanggit yan bilang background kasi kaakibat nito at kaagapay nito ay nandyan din connected yung mass deportation policy ni President Trump na alam natin na sa 11.5 million na non or undocumented immigrants dito sa loob ng Amerika, marami dyan ang subject to mass deportation at iyan yung numero, no? Bagamat nagsisimula ngayon sa isang hierarchy na kung tawagin nila ay inuuna yung mga criminal aliens, no? So yung mga datos right now ay katunayan dyan, nagsimula na yung implementasyon ng mass deportation policy, pero ito ay para doon sa unang-una sa mga nakapag-commit na ng tinatawag nating krimen or meron na mga final orders of removal. Of course, nakita natin yan na may mga raids na at may mga arrest, no? Sa different states na kung saan ay meron ng mga summary deportation or expedited removal na lulan ng mga military planes. Halimbawa sa Pilipinas naman ay sang-ayon sa datos, ito ay galing sa dato na nalikom ng ating Philippine Embassy ay humigit 90, I believe, ang subject to deportation, no? In fact, dito sa law office ko, alam mo, more than 32 years na ako bilang immigration lawyer, ay nagbibigay tayo ng pro bono free legal services sa mga Pilipino na nangangailangan ng tulong, no? Dahil hindi sapat na tignan na merong mass deportation policy kasi meron pa rin naman bagamat very challenging, may mga options, may mga legal options ang mga kababayan natin, lalo na yung mga nag-overstay na hindi naman pumasok dito ng tinatawag natin na cross ng border, no? So may mga iba't ibang legal defenses at this time. Kaya nga ang ating payo sa mga kababayan ay
wag tayong mawala ng pag-asa at huwag matakot, no? Kasi ito nga yung kritisismo natin na naibigay sa pamahalaan natin sa Pilipinas, at pati na yung pagbitiw ng pananalita ni Ambassador dito na nauuna ngayon yung takot ng ating mga kababayan. Naintindihan natin yung konteksto ng announcement within which na dapat maghanda yung mga Pilipino na hindi na legalize yung mga stay nila or wala ng legal defenses. Pero ang ating pakiusap ay sana naman ay tayo ay leader ng ating mga mamayan. Maraming OFWs din na affected dito, iba't ibang sektor, no? Guro, pati mga nurses ay nakakatanggap tayo ng mga tawag na may mga overstaying yan. So, nagbibigay tayo ng iba't ibang opsyon tungkol dyan. Pero nandyan na yan, aktibo na yung ngayong mass deportation policy ng Trump administration since day 1 and day 2. Opo, ayon nga kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, nasa 24 o hindi bababa sa 24 yung mga Pilipino ang napadeport na po dyan sa Amerika. At batay nga sa kanilang datos, nasa 300,000 mahigit, no? Ang mga illegal immigrants na nandyan ngayon sa Amerika. Attorney, ano ho ba yung sitwasyon ng mga kababayan natin diyang mga illegal na ninirahan dyan? Kasi may mga balita tayong natatanggap na hindi sila lumalabas sa kanilang mga pamamahay. Well, unang-una muna siguro yung datos, no? There are 4 million Filipinos dito sa Amerika, no? 50 states, no? So sa aming estimate, bagamat nilalagay ng Department of Foreign Affairs na may 350 to 400,000, close to 1 million yan undocumented Filipinos kung i-extrapolate natin yung figures, nandyan yan, no? Now, tungkol dun sa kalagayan, dahil nga dun sa bit-bit yung matinding takot ngayon dahil sa mass deportation policy na ine-execute sa iba't ibang mga nationalities na considered undocumented, whether you cross the border or you overstayed, ay malaki yung pangamba, malaki yung takot, no? May mga iba dyan na ayaw nang mag-report sa kanilang trabaho, may mga iba dyan na kailangan ay maggawa sila ng schedule nila na kung saan ay tiyakin nila na sila ay hindi dadaan, halimbawa sa mga checkpoints. Alam mo, may mga checkpoints ngayon sa mga ibang states. Halimbawa dito sa State of Virginia at Metropolitan DC, may mga checkpoints ang ICE, no? Alam natin na dito sa mass deportation policy, katulad ng nabanggit ko kanina, yung mga nag-violate ng kanilang status ay limitado yung options nila. Pero ang dapat unang hakbang nila ay sumangguni kayo ng isang eksperto sa immigration law or mga non-profit organizations nakakaalam ng inyong karapatan. Kasi hindi naman kayo literally na basta-basta man-deport. Kung merong kumatok sa bahay ninyo, you have the right to remain silent. At kung ang mga tao or yung mga ICE operatives ay wala silang warrant of arrest, tanungin nyo kung meron silang warrant of arrest, no? Dahil hindi nyo naman pwede naman kayo mag-deny ng entry sa bahay na yun kung sakali. Ngayon, itong nangyayari kasing mga analysis and announcements, lalong-lalo na nanggagaling sa ating pamahalaan, ay nag-i-instill yan ng fear, no? Na ang gusto sana natin tignan ay bukod dyan sa pangambang yan ay huwag sabihan ng paulit-ulit na umuwi na lang kayo sa Pilipinas. Kasi itong mga naghahanap buhay din, no? Bagamat overstaying sila, ay patuloy na sumusuporta ng family nila. They are economic refugees, so to speak. Alam natin na may mga violations, pero kadalasan may mga options pa rin na legal na dapat i-explore at tignan yon. Halimbawa, kung ikaw ay nakasampung taon na rito sa Amerika, may anak ka na US citizen, at ikaw ay person of good moral character, kahit na meron kang mga minor criminal convictions, may karapatan ka na kanselahin yung removal at magpresenta ka ng tinatawag nating defensa na cancellation of removal, which is also an application for green card. Yan ay inahain mo lang doon sa immigration courts or before the immigration judge. So meron tayo mga kababayan dito marami na may mga anak na US citizen, no?
Meron din naman na alam nila na sila ay umalis ng kanilang nilisan nilang kanilang bayan dahil nga sa panganib sa kanilang buhay, no? So pwede sila mag-file ng asylum, withholding of removal, or yung defense under the Conventions Against Torture. Meron din yung mga cases dito, Jade and Admar, na kung saan ay bagamat may order of deportation ay pwede sila makiusap halimbawa na i-place sila sa order of supervision or i-defer yung action of removal, no? So may mga bagay pa rin yan na pwedeng tignan at pakiusapan yung humanitarian and compelling reasons, no? Especially kung may mga medical conditions na pag-uusapan, no? Alam mo, ang mga Pilipinos dito, bagamat malapit sa puso ni President Trump, of course, when it comes to execution ng policy of against undocumented immigrants, well, pare-pareho yan ng landas, pare-pareho yan ng tinatawag natin pagtrato, no? As it is right now, nabanggit mo yung 24, based dun sa binitawan na salita recently ng ating ambassador dito na nandun na sa 90 or more than at least 84 people na Filipinos subject to deportation or removal, no? Pwedeng na-aresto yan noong panahon ni Biden, pero dahil doon sa polisiya ng expedited removal under the expedited removal policy ni President Trump, na yun naman ang kanyang campaign goal at kampanya bago siya nahalal, ay ina-execute niya yan through executive order. But of course, ang mahirap lang kasi sa executive order, halimbawa yung birthright citizenship na yan, na sang-ayon sa saligang batas at sa mga tinatawag nating rulings way back in 1898 ay hindi mo pwedeng gawin ay yung pagbabago sa saligang batas by unilateral action. Dapat yan ay dumaan ka sa Kongreso para amyendahan or susugan ang saligang batas. So kaya nga ito ay labanan ngayon sa Korte Suprema dahil merong federal district courts na deklara na unconstitutional for now yung pag-end ng birthright citizenship. Ngayon, challenging yung mga deportation at removal orders. Hopefully, ang dapat pakiusapan natin na sana doon sa execution ng mass deportation policy ay itrato pa rin. Kasi kahit ng mga Filipinos with dignity and respect, na wag nang pusasan, no? Wag nang ilagay ng chain paghatid sa eroplano, at yung mga gustong ilaban yung kaso nila, na nakikita nila na malaki yung consequences kung sila ay madideport sa kanilang pamilya o kanilang mga anak, ay sumangguni po kayo sa mga immigration lawyers or sa mga non-profit organizations. Attorney, nabanggit mo kasi kanina kumakatok yung mga pulis, no, sa mga pamamahay na kahit sino. Kasi nabalitaan din namin, nag-house to house itong mga otoridad, FBI, para siguro i-check. Kasi nga, kasunod nga dito sa utos ng Pangulong Trump na siyasatin o ipa-deport nga itong mga illegal immigrants. Ito ba, Attorney, tulad ng sabi mo, dapat hindi sila, may karapatan silang hindi sumagot o kung ano mang itatanong, kailangan may abogado sila kapag sila ay tinanong ng mga otoridad doon sa kanilang mga pamamahay. May karapatan po sila. Tama. They have the right to remain silent, no? Unless na yung ICE, no, hindi ito usually executed by or served by FBI's. Ito yung ICE, Immigration Custom Enforcement officers, no? Sila yung tinatawag natin tinalaga ng US Department of Homeland Security para mag-execute ng detainer or i-place ang isang tao into removal proceedings, or yung iba may warrant of arrest. Halos karamihan kasi na nilalagay sa expedited removal ay meron na mga final orders of removal or wala na, hindi na dadaan sa korte or na-exhaust na nila yung legal remedies, pero hindi sila umalis. Which means na hindi ibig sabihin na wala nang silang pag-asang lumaban, pwede pa rin silang lumaban sa korte ulit at buksan muli ang kanilang mga kaso. Pero kung kakatok yan, no, sa inyong pamamahay, ay pwede nyo tanungin. Kasi lahat naman ng mga mamamayan dito sa Amerika
regardless of status, meron pa rin kayong right to due process, no? Pwede niyong tanungin yan. Yung identity ng kumakatok, yung meron ba silang warrant of arrest or anything. At kailangan pa rin yung pagrespeto sa dignidad ng mga immigrants or yung mga hinuhuli, no? Ang mahirap lang dito ngayon ay lumawak yung saklaw kasi hindi na lang mismo mga bahay. Kahit simbahan ay nagkakaroon ng pangamba, nagkakaroon ng takot kasi pwedeng pasukin kung ito ay ginagawang sanctuary ng mga undocumented immigrants, no? Katunayan nga may mga bagong clients kami na halimbawa na meron silang state court criminal case kahit na minor offenses, paglabas nila sa korte sa state ay na-report na sila sa ICE. So bibit-bitin sila at dadalhin ngayon sa federal facility or immigration detention center dahil na-discover nila na ito ay mga overstaying or halimbawa walang mga immigration status or may final order of removal. So yan, nagkakaroon ngayon ng kooperasyon. Bagamat ang immigration law is federal law, Jade and Admar, ngayon ay hinihingi nila ang tulong ng mga states. Of course, may mga states na sinasabi nila na hindi kami magko-cooperate kasi iyan ay essentially federal execution or federal law. So, right naman yon ng mga estado na kung ayaw nila mag-cooperate with federal jurisdiction or federal personnel sa pag-execute ng immigration laws, no? So, tama yung natatanggap ninyong balita, kinakatok talaga ng mga bahay ng mga agents. At of course, katulad nung nabanggit ko ay may mga checkpoints nga, no? At merong mga nagmamanman, aktibo ngayon ang mga ICE agents all over the US at yung inakala nila na maraming nakatira sa isang community na undocumented immigrants. Yun ngayon ang fear ng lahat, no? Of course, ang mahalaga rito ay meron silang karapatan sang-ayon sa saligang batas at kahit nasa prinsipyo man lang ng tinatawag nating mga kalakaran tungkol sa enforcement ng immigration policy kahit na mahigpit ang deportation policy ni President Trump. Opo. Attorney, bago ko lang ipasa kay partner Admar, ano pong, may idea ka ba kung anong mangyayari doon po sa mga ipinadeport na di umano'y may mga kaso, may mga sangkot sa mga illegal na aktibidad dyan sa Amerika? At pangalawa, yung mga Pilipino hindi naman siguro yung may pinakamaraming illegal immigrants dyan sa Amerika. Tama ho ba? Tama. Hindi Pilipino ang pinakamaraming undocumented immigrants, no? Ang pinakamarami diyan ay Mexico, Guatemala, minsan Venezuela, halos lahat ng mga Latin American countries. Pero ang pinakamarami Mexico dahil nga sa border madali lang tumawid, no? At ang kadalasan diyan ay labas-pasok sila. Minsan nahuhuli sila sa border, pero pag sinent back, babalik ulit, no? Kaya makikita natin yun yung libo-libo na cross ng border despite the fact na mapanganib yung mga tinatawid nilang mga ilog katulad ng Rio Grande halimbawa, pero may mga lehitimo na cross ng border dahil nanganganib ang buhay sa kamay ng mga drug cartels or mga gangs or criminal syndicates, no? Or meron dyan ng mga talagang biktima ng rape or domestic violence or malalim na diskriminasyon. So ngayon, yung binabanggit mo, kung ikaw ay convicted ng isang tinatawag natin na criminal act, kung ang kategorya niyan ay considered na aggravated felony sa batas, ikaw ay considered na mandatory detainee. Na ang ibig sabihin ng mandatory detainee, Jade and Admar, ay hindi ka talaga temporarily marirelease, hindi ka pwedeng piyansahan kasi ikukonsidera kanila na danger ka sa community. Pero kung mga traffic violations yan, may pag-asa kang lumaya at bibigyan ka ng pagkakataon na mag-raise ng defense or defenses na katulad nung nabanggit ko kanina. Meron din mga
mga undocumented immigrants na biglang mapakasal, na valid naman, legal at bona fide yung kasal nila sa isang US citizen while in deportation or removal proceedings, yun pwedeng i-explore yung possibility na isuspende or magkaroon ng temporary administrative closure or termination ng kanilang mga kaso sa Korte ng Imigrasyon in the exercise of prosecutorial discretion. Of course, binabago na ngayon yan dahil nga sa strict enforcement policy ni President Trump. So, ang dapat tignan dito kung ikaw ay nabibinbin or humaharap sa isang kaso na talagang heinous crime or serious crime na halimbawa na ang penalty na i-impose ay more than 1 year, categorized as aggravated felony, yun nga ang problema mo. Ikaw ay mandated at pag inaresto ka, hindi ka makakalabas. Pwede kang dumifensa pero habang nakakulong ka, doon magkakaroon ng hearing. Kaya lang most of the time, walang temporary release, yung tinatawag natin ng pagpapiyansa or yung release on recognizance, kung tawagin nila rito. Attorney, magandang umaga, si Edmar po. Sir, may kaibahan po Edmar, ba? good morning. Opo, yung ating immigration policy sa kasalukuyang immigration policy ng Estados Unidos. Kasi dito sa Pilipinas, kung wala ka naman talagang mga dokumento na ikaw ay banyagay, talagang ikaw ay ipade-deport talaga. Meron nga silang dito ngayon sa mga Right, summary yan. Sa atin is Chinese, summary, Edmar. Oo po. So, kumbaga, wala itong kaibahan ang ipinapatupad doon sa Amerika ngayon dito sa kasalukuyan sa Pilipinas. Hindi, ang pagkakaiba ay number one, dito sa Amerika, may immigration courts, no? Specific kasi, unlike sa atin, ang sinusunod nila is kung ikaw ay undesirable alien halimbawa, or kahit na mismong ikaw ay US citizen na hindi ka naging dual, hindi mo niyakap ang pagiging Amerikano at Filipino at nag-overstay ka, hindi ka nadadaan sa immigration court. Pwede kang i-penalize, magmulta ka, or ikaw mahuli, pauwiin ka kung hindi ka nagbayad ng multa. Pero kadalasan, pag na-involve ka sa criminal cases, no? At ikaw ay kinlassified na undesirable alien, hindi ka na dumadaan sa korte, no? Meron kang Bureau of Immigration na pwede kang summarily i-expedite yung removal mo. Or dito naman sa Amerika ay bukas ang immigration courts all over the US. Katunayan yan ay nakikita natin na magkakaroon ng mga newly appointed immigration judges si President Trump bukod doon sa mga new judges that we have right now sa buong 50 American states, no? Ngayon, ang isang panukala na gagawin nila siguro ay bago pumasok ng border ay magtatalaga sila mismo ng mga immigration judges sa border para immediately ay pwede nang husgahan yung mga nagcro-cross ng border, no? Yun yung mga expedited hearing, no? Para masala kagad kung sino yung mga may lehitimong claim for asylum na pwedeng mabigyan ng depensa at mabigyan ng pagkakataon na mamalagi dito sa Amerika. Opo, saan po ang mas mahigpit na polisiya? Sa atin or sa kanila? Mas mahigpit yung pulisiya yan sa atin in terms of due process, no? Kasi of course, ang mahirap lang dyan sa Pilipinas ay hindi ko naman nilalahat ay nadadaan sa usapan, no? So very prone to corruption. Of course, ang Bureau of Immigration natin ay malinaw yan na kapag nagkaroon na ng tinatawag natin na expulsion or undesirable alien, executory kagad yan, no? Unlike dito ay humihigpit ngayon. Ang Amerika, may expedited removal, humihigpit pero nandun pa rin kasi yung tinatawag natin na due process, nandoon pa rin yung tinatawag nating pagkakataon sa mga undocumented immigrants na ilaban yung case nila. Pero most of the time with this, unlike the previous administration, Admar, seryoso itong pag-execute at pag-deport ng mga undocumented immigrants. Bago lang sa ibang topic, attorney. So kumbaga, attorney, yung hindi dapat manibago ang ating pamahalaan doon sa mga kababayan natin kasi dito nga stricto tayo dito, doon marami pang mga prosesong pagdadaanan, kumbaga. Tama. Pero of course, ang malaking pagkakaiba, alam mo, dito sa Amerika, ang undocumented Filipinos dito, probably 90% or
all of them pay taxes dito sa US kahit alam nila na wala silang makukuhang direct benefits hanggat hindi nila na-legalize yung stay nila. At patuloy, alam mo sila yung pinakamayaman na nagre-remit ng pera para sa kanilang pamilya dyan sa Pilipinas, mga anak, sa edukasyon, sa kanilang kalusugan, at of course, sustaining the Philippine economy, no? So, ang mahalaga rito ay dapat gampanan ng ating pamahalaan yung tungkulin na magbigay ng legal protection din sa ating mga Filipinos dito bagamat meron silang estadong undocumented immigrants. Huwag natin silang sabihan na, oh, wala na kayong pag-asa, umuwi na lang kayo, no? Wag naman po. Kasi pag sila naman ay nagre-remit ng pera, tinatawag nyo na bayani ng bayan, modern heroes natin. Ngayon sila ngayon ang nangangailangan ng tulong. Bigyan natin sila ng laban at pag-asa. Kung iyan ay may desisyon na sila ay dapat mapauwi sang-ayon sa batas, uuwi naman yung mga yan. Pero kung meron pagkakataon na ilaban, kasi meron dito mga biktima ng mga krimen, Admar and Jake, kung biktima ka ng krimen dito at qualifying crime, hindi nila alam na po pwede kang magkaroon ng U visa, non-immigrant visa at malegalize yung stay mo kasi ikaw ay biktima ng isang krimen dito sa Amerika. Or kung ikaw ay biktima ng illegal recruitment na napadpad ka rin sa Pilipinas, nawalan ka ng visa, pero malaking pera yung nalustay mo dahil sa mga pangako na gaganda ang buhay mo, pero yung pala, isang labor trafficking. Marami yan na nangyari sa ating mga guro na pagdating dito, yung mga pinangakong mga trabaho ay napapako at walang mga tinatawag natin na valid immigrant or non-immigrant visas. Iyan yung mga dapat tignan. Yan na yung dapat tulungan. No? Again, may mga overstaying dito na economic refugees na wala naman bit-bit na salarin or may mga minor offenses, siguro tignan natin yan at tulungan din yan ng ating bansa. Kasi Opo. alam mo naman ang pangunahing dahilan bakit pumupunta ang mga mamayan dito bukod sa mga taong nanganganib ang buhay ay yung economic need. Hanggat hindi kayang tuntunan, tustusan ng ating bansa ang pambansang pangangailangan ng isang pamilya at ang lahat ng mamamayan ay may karapatan ang isang Pilipino na maglakbay sa ibang bayan. Opo. May iba lang po ako ng topic, attorney, at napag-uusapan na natin itong mga polisiya po ng bagong administrasyon. May mahahalagang executive order na nilagdaan po ang Pangulong Trump, no, sa unang mga araw niya bilang Pangulo dyan sa Amerika. Una, itong restoring freedom of speech and ending federal censorship. At itong isa pa na ending the weaponization of the federal government, kung saan ang tinatarget din nito na nabulgar din dyan is mga people of faith, mga simbahan at yung mga pro-life, no, dyan sa Amerika. Nagkaroon din ng malawakan silang parang crackdown at ginamit itong mga iba't ibang mga hakbangin. Ito'y naganap Biden administration po, no? And dito sa Pilipinas, nakita natin yung pagkakahalintulad nito. Halimbawa po, yung naganap na censorship, no? Dito, ang SMNI, naging unang biktima po dyan, ang mga social media accounts ng SMNI at ng iba't ibang mga personalities na natanggal. Si Pastor Apollo Sikibuloy, nakita natin, nagamit ang kapangyarihan ng Estado. Itong mga pinahinto ni President Donald Trump doon sa Amerika, ito yung mga nangyayari dito po sa ating bansa, magkahalintulad po. Now, alam naman natin na nakita natin yung pagpihit ng kasalukuyang administrasyon na nakatuon na, naging mas pro-US na kumpara dati na pinapatupad yung independent foreign policy. Marapat lang din po ba na tayo pumihit din kasi pro-America na tayo, given na yan, lalo na sa kasalukuyang administrasyon, na sundin din itong mga ganap dito sa Amerika, lalo na yung pag-restore sa freedom of speech, titigil doon sa federal censorship, and at the same time itong pag-weaponize sa kapangyarihan ng Estado kasi gayang-gaya talaga yung nangyari during Biden administration dito po sa kasalukuyang administration po dito sa Pilipinas, attorney. Well, alam mo, yung executive order ni President Trump
agreeable ako dyan, consistent yan sa ginagawa niyang saligang batas, yung pag-protect ng freedom of religion at yung pagtigil at pagpigil ng censorship, no? At nakita natin yan na naging bahagi yan. Nagkaroon ng Senate investigation dito na kung saan ay maraming ang simbahan, maraming religious or faith-based groups na naatake nung panahon ni President Biden. And of course, tama lang na sang-ayon at consistent sa saligang batas ng bigyan ng proteksyon, no? Ngayon, sa Pilipinas, ang mahirap diyan, alam natin na the separation of church and state is inviolable. Pero alam mo, ang pinakamabigat dito ay nakita natin yan in the early year or the first year ni PBBM. At until now, yung karanasan na nangyari sa KOJC, karanasan na nangyari sa kanilang compound ay malinaw na paglabag yan ng freedom of religion, no? At kawalan ng respeto sa KOJC, no? Bilang isang relihiyon at assemblea ng mga Christian faith followers ni Pastor Quiboloy. So makikita natin ito na katunayan ay iyan nga ay naging bahagi ng ating mga reklamo na nag-provide tayo ng pro bono services na binitbit natin yan sa United Nations and then at the same time yung pagkalat sa international community yung paglabag sa karapatan lalong-lalo na yung peaceful assembly at freedom of religion ng KOJC. Ngayon, diyan sa ating administration, mahalaga pa rin na ang namamahala ang ating pamahalaan ay magkaroon ng independent foreign policy. So halimbawa ngayon, katunayan yan, balikan natin yung balangkas. Si PBBM sabi niya na kinakailangan yung issue ng West Philippine Sea, kung kinakailangan tayong handa na makipaggera as if kaya natin makipaggera sa China, pumasok siya doon sa bingit ng digmaan na kung saan ay nagpagamit siya, no? In terms of the foreign policy or geopolitics ng isang superpower ng Estados Unidos. So makikita natin dito na kawalan ito ng prinsipyo na pabago-bago yung foreign policy mo in terms of parang nilalagay mo sa tinatawag nating danger at peligro ang sambayan ng Pilipino always in the brink of war and ready to fight in case, no? Hindi natin kailangan yan. Ang kailangan natin ay ang independent foreign policy ng Pilipinas, hindi yung pa-switch ka kung sino yung presidente o hindi. Ngayon, nagpapabango sila sa kay Pangulong Trump. Alam natin si Pangulong Trump ay anti-war. Hangga't maaari ayaw niya ng gera. But again, hindi natin alam kung anong impluwensya ng Kongreso in terms of the protection ng West Philippine Sea or ng Taiwan, na kung saan ay nagkakaroon ng girian in terms of international diplomacy na ngayon ay napupunta ulit sa panganib, no? Dahil bago ngayon ang Secretary of State, Secretary Rubio, at ako ay muling nagtataka, no? Na merong pronouncement of war. So na hopefully ay hindi mangyari, no? So itong papalit-palit na posisyon ng ating bansa ay nagpapakita ng kawalan ng independent foreign policy. Nagpapakita na kung ano ang ihip ng hangin, politikang ihip ng hangin sa Amerika ay pinapantayan niya at sinasabayan niya upang magkaroon ng tinatawag nating good foreign relations sa Estados Unidos sa halimbawa. Pero mababasa natin ito na kawalan nito ng prinsipyo na ngayon ay magpapalit ka ulit or kung sakali man ay ang mahalaga sana na matagal na natin at matagal ko nang nilalaban ay yung pagyakap mo ng independent foreign policy na ikaw mismo, tignan mo ano ba yung nararapat at magandang independent foreign policy para sa bansa mo. Mas maganda ba na magkaroon tayo ng ugnayan sa lahat ng bansa kasama ang China? Yes. Mas maganda ba ang iwasan ng girian at ilagay tayo sa bingit ng gera? Yes.
mas maganda ba na magkaroon tayo ng policy na walang nuclear weapons at walang EDCA sites sa Pilipinas? Yes. Mas maganda ba na sa ating relasyon sa iba't ibang bansa, ang ating national interest ang ating uunahin, na kung saan tayo makikinabang, and we have to think outside of the box, na bilang sovereign and independent nation ay hindi dapat tayo pakialaman, bagkus ay i-cultivate natin ang ating relasyon sa lahat ng mga bansa na gustong tumulong sa atin, no? Dahil napakahalaga, ang pangunahin diyan ay yung kapakanan ng sambayanang Pilipino. Iyan po ang tamang independent foreign policy. Opo, and napansin din natin ang pinaka-recent naman ngayon, may kaugnayan dito sa panibagong polisiya ng Trump administration, yung pagtanggal sa censorship, no? Yung kalayaan sa freedom, yung free speech ay nais na ipairal muli ng Trump administration. Pero ang nangyayari dito sa atin, next week ata, magkakaroon po ng investigasyon naman at ang mga inimbitahan na itong mga vlogger po dahil kesyo sa issue po ng mga fake news at kung ano pang mga misinformation. Ano pong nakikita nyo rin po dito at ano ba pinakamabisa sa paglaban po ng fake news kung meron man po, attorney? Well, alam mo, nakakalungkot yung ganyan, no, na you're generating a chilling effect sa mga independent bloggers na kung saan ay nakikita natin na sila ngayon ang sa social media ang bagong fourth estate na bahagi ng mainstream media na naglalahad ng katotohanan. Hindi natin nilalahat, pero halos karamihan dyan ay matitibay ang prinsipyo. Ngayon, iimbitahan mo sila para i-determine kung fake news o hindi. Iyan ay censorship, kung tawagin natin. So, sana ay itigil nila itong mga kawalang saysay na in aid of legislation ulit, na paulit-ulit nating sinasabi na pang-aabuso, and at the same time, yung pag-imbitin nila, pag-subpina nila, ay nagproduce ng takot. At iyan ay nilalagay sa pangit na kalagayan ang ating free speech and freedom of expression. Now, lalong-lalo na itong gagawin nilang investigasyon sa mga independent bloggers na ito na inimbita for so-called in aid of legislation. Ano bang legislation ang kanilang pinalalakas at ang kanilang aamyendahan? So makikita natin to, mababasa natin na tinutukoy nila ito na bukod doon sa danger ng censorship ay meron silang panakot at wine-weaponize nila at itong batas nito ginagamit nila at naalala mo na nagkaroon tayo ng diskusyon dito na itong tinatawag nilang resource persons later on ay nagiging accusatorial yung mga pagtatanong nila na hindi na sila resource persons, kundi sila na ngayon ay tinatawag natin nagiging kalaban ng Estado, na kung hindi nila magustuhan yung sagot at isasagot halimbawa ng mga bloggers na inimbita, ay pwede nilang i-declare in contempt. Tayo lang yung bansa compared sa Amerika na hindi na ine-exercise yung direct contempt na pinakukulong in the exercise of legislative power sa loob ng gusali ng Kongreso. Yan po ay pasena, no? Isang practice na hindi na ginagawa yan, pagrespeto sa principle of separation of powers, na dapat ay punta ka sa korte at humingi ka ng subpoena at doon ka humingi ng pagde-declare ng contempt. Kaya itong ginagawa nila na pag-imbita sa mga bloggers, no? Alam ko na nagkakaroon ng pangamba ang ating mga bloggers pagsipot nila yan, pero matibay ang aking paniniwala na sana ilahad nila yung kanilang paniniwala, ilahad nila yung kung ano yung nararapat na sabihin nila bilang bahagi ng malayang talakayan at free speech and freedom of expression. At inuulit ko, no, itong ginagawa ng committee ito ay malaking takot yan ang gine-generate at ako ay nangangamba na magamit muli at ma-weaponize ang kanilang legislative power upang takutin o upang magkaroon ng tinatawag nating
pananakot sa mga nag-provide ng legitimate dissent sa mga pulisiya ng ating pamahalaan or tumatayo at kino-convey ang tinig ng sambayanan, lalong-lalo na sa kritisismo sa mga pulisiya ng usapin ng ekonomiya o usapin ng pagkain, usapin ng trabaho, usapin ng seguridad at katarungan sa ating bansa. So in fact, you are stifling legitimate dissent or trying to show na dahil meron kayong legislative power, kaya niyong tawagin ang mga bloggers na ito or sa social media practitioners upang questionin sila sa kanilang mga ginagawang independent analysis or insights sa kanilang mga tinatawag na programa. No? So dapat yan, respetuhin yan ng ating batas, respetuhin yan ng ehekutibo, respetuhin yan ng legislative branch of the government.